Nung nakaraan ay nag-aatrasa na pala ang mga investors ng Pilipinas. Umaayaw na dahil sa grabeng korupsyon na meron tayo. Paano tayo mabubuhay niyan? Patay. So, ibig sabihin malalagay sa balag ng alanganin ang ekonomiya ng bansa. Teka muna, linawin nga natin ito. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Araw na naman po ng ating pag-uusap-usap. Isa na naman pong edisyon at episode ng ating pong pag-uusapan ngayon kaugnay sa ekonomiya ng bansa na mukhang nanganganib. Oo. Kasi meron pong balita na talagang na nag-aalisan na at umaatras na yung mga investors dito po sa atin. Oo. Kaya gusto kong malinawan kung ano ba ito. Mahirap na. Kasi baka mamaya totoong mag-alisan itong mga ito, walang matira, paano ekonomiya ng bansa? Hindi po pwedeng tayo-tayo lang, ha? Hindi po pwedeng tayo-tayo lang. Oo. Tapos tayo-tayo na nga lang, tapos mga korap pa, malaking problema yan. Bago tayo dumiretso, meron lang po akong gustong ipanood sa inyo. Gusto ko pong makita ninyo itong bahagi na ito, kung saan ay sinasabi po na talagang may problema tayo sa ating ekonomiya o dito sa mga investors na ito. Panoorin ho ninyo ito, mga kaibigan. Sa Pilipinas, ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Syempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Tama naman po yun, kasi kung ikaw ay magninegosyo, anong unang-unang hahanapin mo? Di ba? Kailangan masiguro mong kikita ka. Diba? Kaya again, may problema tayo. Kahit na sinabi ng presidente doon sa nakaraang APEC Summit, kahit na sinabi ni PBBM na binubuksan niya ang pintuan ng ekonomiya ng bansa para sa mga ekonomista, para sa mga investors, mamumuhunan, ay kanyang binubuksan ito. Ano ang kanyang iniaalok? Diba? So, somehow, kailangan ay iniaalok mo dito unang-una ay ang iyong serbisyo. Anong serbisyo ang iaalok mo sa mga investors? Hindi po pwedeng iaalok mo lamang ay tax incentives. Hindi pwede yun. Malulugi ka naman. Pag ipinamigay mo yan, kailangan mayroon ding income. Di ba? So, paano? Halimbawa, di ba? Okay ba? Maibibigay mo ba ng mura ang kuryente kumpara doon sa iniaalok ng ibang mga kapwa natin na bansang Asyano? Di ba? Kasi sa Vietnam, mababa ang kuryente doon. Kaya, eto, ano sabi? Dahil sa malawakang korupsyon. Sorry, medyo ano ko kanina, pero yun Yun ang isa pa. So, the only thing na maibabalik mo ang tiwala ng mga investors sa Pilipinas, the only thing that you can do is, magpakita ka ng gilas. Magpakita ka ng totoong resulta ng iyong ginagawa. At ipakita mo na totoo ka sa iyong kampanya kontra korupsyon. Ang unang-una, ipakulong mo si Martin Romualdez. Diyos ko naman,
Tatanggi mo bang mga lintik na mga tama na ang kasinungalingan, tama na ang kalukuhan, tama na ang bulahan. Kasi alam nating lahat na hindi mangyayari ang mga naganap na insertions at kung ano-ano pa, kahit na sabihin mong ang nakaupo sa small committee ay itong si Zaldico at si Stella Kimbo noong nakaraang taon, di ba ga? Kahit na sila pa ang nakaupo. Hindi ito mangyayari kung hindi ito inaprubahan ni Tambaloslos. Again, hindi yan mangyayari kung ito ay hindi pinayagan ni Martin Romualdez. Mr. President, pinsan mo. But unfortunately, may problema. Hindi mo rin ito maipapatupad sapagkat siguradong ikakanta ka rin naman nitong si Martin Romualdez. Dahil hindi naman maaprubahan ang General Appropriations Act na dati General Appropriations Bill na nabuo sa isang misteryosong bicameral conference na ginawa ng BICAM Committee kung saan ay nandun nga yung small committee ni Saldico at saka ni Stella Kimbo, di ba? So, yung panahon na yan, ikaw din ang pumirma. So, hindi mo ngayon magawa ang gusto mong gawin, hindi mo ngayon magawa ang mga nasabi mo sapagkat akala mo ay hindi ka papansinin ng mga tao. Akala mo hanggang sa salita lang po pwede. Ay maraming nagbabantay. Ano masasabi ninyo, Mr. President? Sa madaling sabi, sa aking opinyon at palagay, ikaw ang mastermind ng lahat ng korupsyong nagaganap at naganap sa Pilipinas. Kaya walang tiwala ang mga investor sa atin. Walang tiwala ang mga mamumuhunan sa panahong ito. And even the rest, nag-aatrasan, umaayaw. Umaayaw. Di ba ga? Kaya, mga kaibigan, magsilbi na sanang aral sa ating lahat ito. Sa susunod na eleksyon, pumili kayo ng mga taong maglilingkod sa atin. Baka po pwedeng sa ating henerasyon ay mabago ang setup ng ating gobyerno. Baka po pwedeng sa ating henerasyon mapalitan ang mga nakaupo sa Kongreso. Mapalitan ang sistema o ang presidente ay maging maihalal natin yung tamang mamumuno sa atin. Sana. Mahaba-haba pang panahon, maghanda po tayo. Marami ho ang nagpapakilala. Marami ho ang gustong maglingkod. At makikita nyo naman yan. Makikita ninyo sa social media. At mararamdaman, oy, nagpapakilala itong taong ito. Pero syempre, habang nag-uumpisa pa lang, ano mo yun, hindi pa hinog ang bunga, unti-unti nang babatuhin yan ng kanyang mga magiging kalaban. Lalo na nung mga nasa kasalukuyan, nakasubsub sa kanila ng mga upuan. Sigurado yan. Kaya ngayon pa lang maghanda na tayo. Ihanda na natin ang ating sarili. Patibayin natin ang ating pagtitimpi. Bakit? Kailangan nating magtimpi. Kailangan nating hindi muna tumanggap ng 500, 1,500, 2,500 na magdadala sa atin
sa liku-likong daan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sumainyo ang isa pang edisyon ng ating programang Nanggigising ho sa mga nagtutulog-tulugan. Ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy, swabing komentarista dito sa YouTube, Ronnie Ramos po. See you again next time See you again next time sa patuloy nating panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.